Sa edad kong 67, ang pinakamapanganib na bagay na natutunan ko ay ang maging pasensyoso. Isang gabi, dumating ang sarili kong asawa, si Perla, na amoy hotel minibar, at nagtapat sa akin. Nakipag-ugnayan ako kay Carlo, ang boss ko. At gagawin ko ulit. Ang hiya. Ang sakit. Para akong sinaksak, sa loob ng 31 taon, ako ang ilaw ng tahanan. Ako ang nag-ayos ng lahat sa bahay namin, kami ang bumuo ng negosyo. Akala ko, sapat na yon. Pero para sa kanya, wala lang ako. Isang anino. Hanggang sa isang araw, nagpasya siyang wala na akong silbi, pero hindi niya alam. Hindi niya talaga alam. Sa loob ng mahigit isang taon, tahimik akong naghanda. Sa likod ng kanyang mga baluktot na laro, mayroon akong lihim na yaman. Isang alaskarte, isang 3.5 milyong piso na pandaraya na ginawa niya. Akala niya ako ang ikon nide. Pero ako ang magiging mangangaso, ito hindi lang personal na paghihiganti. Ito ay para sa dangal. Para sa hustisya. Para sa mga aral na dapat matutunan. Na ang tunay na lakas ay nasa pasensya, at hindi sa pagpapabaya. Kung naramdaman mo na ring pinagtaksilan ka sa sarili mong tahanan, i-like at i-share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba, saan kayo nanonood. Kwentuhan mo ako. Sa edad kong 67, masasabi kong marami na akong nakita sa buhay. Marami na akong napagdaanan. Pero kung tatanungin niyo ako, ang pinakamapanganib na bagay na natutunan ko, ang bumago sa takbo ng lahat, ay ang maging pasensyoso. Hindi yung pasensya na nauubos. Kundi yung pasensya na nag-ipon. Nagmamasid. Naghihintay. Ang pangalan ko ay Juan de la Cruz. Simple lang, Pilipinong-Pilipino. Nakatira ako, o mas tamang sabihin, nakatira noon, sa isang bahay. Isang bahay na kulay krema. Sa isang subdivision, doon sa San Jose, Laguna. Malapit lang sa kanto ng Sampaguita at ilang-ilang street. Isang magandang lugar sa totoo lang. Tahimik. May mga halaman sa harap. May mga kapitbahay na ngumingiti kapag nagkakasalubong. Yung tipong nagbabati-bati lang sa driveway, kumusta po kayo? Magandang umaga po. Pero wala namang laman. Yung ngiti. Yung bati. Para lang nakasanayan. Mga tao sa lugar namin, hindi man mayaman na mayaman, pero desente. Nagtatrabaho. Nagbabayad ng buwis. Yung tipo ng lugar na akala mo walang gulo. Yung tipong gustong-gusto mo pag uwi mo galing sa trabaho. May mga magagandang eskwelahan din daw sa malapit. Kahit pa ang mga anak namin matatanda na. May kanya-kanya ng buhay. Hindi na namin sila kailangang ihatid sa eskwelahan. May asawa ako, si Perla. Si Perla de la Cruz. Halos 31 taon na kaming kasal. 3 dekada. Isang mahabang panahon. May negosyo kami. Ang de la Cruz Property Management. Kami ang nag-umpisa. Ako sa parte ng pagtatayo, yung mga construction. Si Perla sa pagpapatakbo. Sa opisina. Sa mga papel. Masipag din naman siya. Hindi ko maikakaila. Sa labas, kung titingnan niyo ang buhay namin, akala niyo kompleto na. Isang magandang bahay. Isang negosyo na maayos ang kita. 2 anak na nakatapos ng pag-aaral, may sarili ng pamilya. Isang asawa na, sa tingin ng iba, ay maaasahan. Isang buhay. Akala mo lahat ng tao may inggit sa amin. Pero hindi. Hindi ganoon. Malalim ang mga sugat. Yung iba hindi mo nakikita. Nasa loob. Sa puso. Sa isip. Gusto ko kayong batiin muli. Maligayang pagdating sa tunay na balikganti ni tatay. Dito ninyo malalaman ang totoo. Yung mga kwento na hindi nababasa sa pahayagan. Yung mga aral na hindi na ituturo sa eskwelahan. Gusto ko lang sabihin, tandaan nyo ito. Ang mga taong naririto sa mga kwentong ito. Binigyan sila ng pagkakataon. Paulit-ulit. Binigyan sila ng pagkakataon na umayos. Binigyan sila ng pagkakataon na pumili ng tama. Pero iba ang pinili nila. Ang pinili nila ay ang mali. Ang pinili nila ay ang sarili. Kaya nga, sabi ko sa inyo kanina. Ang pasensya. Yung pasensya na bumabalot sa iyo. Yung tipong, sa sobrang haba ng paghihintay mo, nagiging parang armas.
Isang sandata na hindi nakikita. Pero napakalakas. Marahil ay nagtataka kayo. Bakit ganito ang simula ko? Bakit puno ng pagdududa ang mga salita ko? Dahil, katulad nga ng sabi ko, ang buhay namin ni Perla, sa panlabas lang ang ganda. Sa loob may bulok na. May lamat. May lamat na lumalaki. Hindi ko lang pinapakita. Hindi ko lang ipinapaalam sa iba. Kaya ngayon, kumuha kayo ng merienda. Kape. Tinapay. Magiging mahaba ito. Siguraduhin ninyong komportable kayo sa inyong upuan. Dahil kapag sinimulan ko na ang kwento, hindi na ako titigil. Hindi ako hihinto hanggat hindi ninyo nauunawaan ang lahat. Kung bakit. Kung paano. Kung anong nangyari. At tandaan ninyo, hindi ito kwento ng galit. Hindi ito kwento ng put. Ito ay kwento ng isang ama. Isang asawa. Isang tao. Na sa edad niya natuto. Natuto sa pinakamahirap na paraan. Na ang tahimik na pagmamasid. Ang maingat na pagplano. Ay mas epektibo kaysa sa sigaw. Kaysa sa luha. Kaya umpisahan na natin. Maligayang pagdating muli. Sigurado akong magugustuhan nyo dito. Ang lahat ay nagsimula sa isang ordinaryong gabi. Martes. Sa buwan ng Oktubre. Eksaktong 11:04 ng gabi, pumasok ang asawa kong si Perla sa pintuan. Halos hating gabi na. Amoy alak siya. Hindi yung alak na iniinom mo sa bahay. Hindi. Amoy hotel minibar. Alam mo yun? Yung amoy na pinaghalong pabango, alak at pagkukunwari. Nakatayo siya sa harap ko. Sa kabilang dulo ng aming kusina. Ang kusina kung saan pinaplano namin ang lahat. Ang kusina kung saan pinag-uusapan namin ang mga pangarap namin noon. Tumingin siya sa akin. Dire-diretso sa mata ko. May ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi ko maintindihan. Isang ngiti na parang may napanalunan siya. Na parang may premyo siyang nakuha. Na parang mayroon siyang isang sikreto. Na handa na niyang ibulgar. Ako naman, anong ginagawa ko? Simple lang. Inoobos ko ang isang mangkok ng sopas. Sopas na may manok. Lutong bahay. Ako mismo ang nagluto. Paborito ko kasi yon. Nagbibigay sa akin ng init. Ng ginhawa. Lalo na sa mga gabing ganito na malamig. Sinabi niya, alam mo ba kung anong nangyari ngayon, Juan? Yung tono niya hindi nagtatanong. Hindi naghihintay ng sagot. Yung tono niya para siyang nagbabasa. Nagbabasa ng isang script. Isang script na siguro, sa loob ng sasakyan, paulit-ulit niyang pinraktis. Para hindi siya mautal. Para perpekto ang dating. Ibinaba ko ang kutsara ko. Tiningnan ko siya. Sa tingin ko, hindi maganda, sabi ko. Dahil hindi mo sinasagot ang mga tawag ko mula pa 9:00 ng umaga. Sumandal siya sa hamba ng pinto. Nakakrus ang mga braso. At yung misi niya. Diyos ko. Hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa. Dahan-dahang kumalat sa kanyang mukha. Parang lamat sa tuyong semento. At pagkatapos, sinabi niya. Sinabi niya ang mga salitang babago sa lahat. Nakipag-ugnayan ako kay Carlo, sabi niya. Huminto siya sandali. Naghihintay ng reaksyon. Ang boss ko, dugtong niya. At sa totoo lang, sabi pa niya, gawin ko ulit. Gagawin niya ulit. Hindi lang siya nagsisi. Ipinagmamalaki pa niya. Tahimik. Tanging tunog na naririnig ko ay ang tiktak ng relo sa dingding. Ang mahinang ugong ng refrigerator. Sa labas, may isang aso na tumahol ng 2 beses, tapos tumigil na rin. Ang mundo parang hindi gumagalaw. Parang huminto. Anong ginawa ko? Dinampot ko ulit ang kutsara ko. Pinagpatuloy ko ang pagkain. Lalamig ang sopas ko, sabi ko sa kanya. Simple lang. Walang emosyon. Walang galit. Walang luha. Ito ang inaasahan niya. Ang inaasahan ni Perla. Ang sigaw ko. Ang pagwawala ko. Ang paghagis ko ng plato sa dingding. Ang pagsara ng pinto ng malakas. Isang malaking eksena. Isang drama na magpapatunay sa kanya na mahalaga pa rin siya. Na may kapangyarihan pa rin siyang saktan ako.
Na pagkatapos ng 31 taon naming pagsasama, kaya pa rin niyang dukutin ang puso ko at pigain. Pero hindi iyon ang nakuha niya. Ang nakuha niya ay isang 67 anyos na lalaki. Na tinatapos lang ang kanyang sopas. Hindi pa niya alam noon. Pero 6 na buwan na akong hindi na ang lalaking inaasahan niya. 6 na buwan na akong nagbago. Yan lang, sabi niya. Biglang nagbago ang tono niya. Hindi na kalmado. Hindi na parang nanalo. May talim na. Hindi guilt. Hindi rin pagsuway. Kundi pagkadismaya. Pagkadismaya. Parang umalis ako sa sinehan bago ang pinakamagandang parte. Sinabi ko lang sa'yo na nakipag-ugnayan ako kay Carlo Reyes, sabi niya, at ikaw kumakain ka lang ng sopas. Sumagot ako. Masarap to. Tinitigan niya ako. Mahabang mahaba. Parang sinusubukan niyang basahin ang isip ko. Parang hinahanap niya ang dating Juan na kilala niya. Pero wala na. Wala na siyang makita. Sa huli, gumawa siya ng isang tunog. Isang tunog na hindi ko makakalimutan. Kalahating tawa. Kalahating pandidiri. Pagkatapos, tumalikod siya at umakyat na sa aming kwarto. Ako? Naiwan ako sa kusina. Umuubos ng sopas. Bawat subo. Dahan-dahan. Sinasanay ang sarili ko. Sinasanay sa bagong katotohanan. Pagkatapos ng halos 20 minuto, natapos ko na ang sopas. Tumayo ako. Hinugasan ko ang mangkok. Pinunasan. At maingat na inilagay sa kabinet. Lahat. Ayon sa plano. Pagkatapos kong iligpit ang lahat sa kusina, hindi ako umakyat agad. Pumunta muna ako sa garahe. Umupo ako sa loob ng luma naming Mitsubishi Adventure. Ang sasakyan na saksi sa maraming bayahe ng aming pamilya. Dito, sa dilim, pinayagan ko ang sarili ko ng 4 na minuto. 4 na minuto. Eksakto. Para maramdaman ang lahat. Ang sakit. Ang galit. Ang hiya. Ang lungkot. 4 na minuto para ilabas lahat. Pagkatapos noon wala na. Tapos na ang emosyon. Puro lohika na lang. Puro plano. Ngayon, siguro nagtatanong kayo. Bakit hindi ako nagulat? Bakit parang alam ko na? Dahil ang totoo, alam ko na. Matagal na. Ito ang hindi niya alam. Ang hindi niya alam ay hindi na ako yung Juan na kilala niya. Hindi ako yung Juan na bulag. Na bingi. Na nagwawalang bahala. Natuto ako. At ang pagkatuto ko ay nagsimula 2 taon na ang nakakaraan. 2 taon na may mali. May kakaiba. Yung pakiramdam na parang may hangin. Pero hindi mo nakikita. Ramdam mo lang. Nagsimula sa mga maliliit na bagay. Yung mga gabi na ginagabi siya sa trabaho. Sabi niya may overtime. Pero kapag tiningnan ko ang timesheet, hindi tumutugma. Yung mga tawa niya. Yung tawa niya. Biglang nagkaroon siya ng bagong tawa. Mas magaan. Mas peke. Parang pinraktis. At ginagamit niya lang iyon kapag may kausap siya sa telepono. At yung mga tanong. Dati, pag uwi ko, lagi niyang tinatanong, kumusta ang araw mo, Juan? Pero unti-unti nawala iyon. Napalitan ng katahimikan. Hindi yung katahimikan na payapa. Kundi yung katahimikan na parang may kulang. May nawawala. Hindi ako tanga. Nararamdaman ko. Pero ito ang tungkol sa pagiging 67 at pagbuo ng buhay kasama ang isang tao sa loob ng 3 dekada. Hindi ka nagmamadali. Hindi ka sumusugod. Hindi ka nagwawala. Ang ginagawa mo. Naglilista ka. Nagmamasid ka. At sinisigurado mo. Kailangan mong siguraduhin. Dito na papasok si Carlo Reyes. Si Carlo ay 51 anyos. Bagong hiwalay sa asawa. Siya yung tipo ng lalaki na mahilig mag-blazer kahit casual Friday lang. At tawagin ang lahat ng chief. Alam niyo yung tipo. Yung mayabang. Yung pakiramdam niya siya ang hari. Siya ang boss. Siya ang kumuha kay Perla 8 taon na ang nakakaraan. Bilang operations manager sa Reyes Logistics. Isang kumpanya ng trucking. Mga 12 minuto lang ang layo mula sa bahay namin.
Mabilis umangat si Perla sa kumpanya. Magaling siya sa trabaho niya. Ibibigay ko sa kanya yon. Matalino siya. Organisado. Yung tipo ng tao na nangingitian ka. Habang sa isip niya, iniisa-isa na niya ang mga kahinaan mo. Palagi kong hinahangaan yon sa kanya. Dapat pala kinatakutan ko. Kaya nung nag-umpisa ang mga pagdududa ko, hindi ako kumibo. Hindi ako nagtanong. Hindi ako nagalit. Ang ginawa ko, nag-imbestiga ako. Tahimik. Walang nakakaalam. Nagkaroon na sila ng relasyon dati pa. Halos sigurado ako. Hindi yung ganitong klase. Hindi yung may dramatikong pag-amin sa harap ng kusina. Pero mayroon na. At ako. Sa loob ng 2 taon, hinayaan ko lang. Naghintay. Nag-ipon. Bakit? Dahil ang isang laro, hindi mo pwedeng basta-basta pasukin. Kailangan mong pag-aralan. Kailangan mong alamin ang mga patakaran. Kailangan mong alamin kung sino ang kalaban mo. At higit sa lahat, kailangan mong siguraduhin na sa huli ikaw ang mananalo. Kaya nung gabing iyon, nung umamin si Perla, hindi ako nagulat. Dahil sa isip ko, hindi iyon ang simula ng gulo. Hindi. Iyon na ang hudyat. Hudyat na oras na. Oras na para ilabas ko ang mga baraha ko. Ang mga baraha na matagal ko nang itinatago. Ang hindi niya alam, ang laro ay matagal ko nang sinimulan. At siya ay nahuli na. Para maintindihan niyo ang lahat, kailangan nating balikan ang nakaraan. Kailangan nating balikan kung paano nagsimula ang lahat. Ang negosyo namin, ang De La Cruz Property Management. Kami ang nagtayo niyan noong 2003. Magka-partner kami ni Perla. Ako, bilang dating karpintero, ako ang bahala sa construction. Sa pag-aayos. Sa pagpapatayo. Si Perla naman, dahil magaling siya sa numero at sa pakikipag-usap, siya ang bahala sa operations. Sa mga kontrata. Sa mga kliyente. Maganda ang aming samahan noon. Nagtutulungan kami. Mabilis na lumago ang negosyo. Sa rurok namin, mayroon kaming 42 na unit na pinapamahalaan. Sa buong Laguna. Maganda ang aming reputasyon. Hindi na namin kailangan mag-advertise. Kusa nang dumarating ang mga kliyente. Dahil sa magandang serbisyo. Dahil sa tiwala. Sa papel, pantay kaming may-ari. Pantay. Yan ang keyword. Sa papel. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubusang maintindihan. Bakit 8 taon na ang nakakaraan, nagpasya siyang magtrabaho para kay Carlo Reyes. Iniwan niya ang negosyong kami mismo ang nagtayo. Isang negosyo na may stake siya. Na may parte siya. Sabi niya sa akin noon, Juan, mas malaki ang kumpanya ni Carlo. Ayaw kong gugulin ang natitirang buhay ko sa property management lang. Gusto kong sumubok ng bago. Nirespeto ko yon. Sino ba naman ako para pigilan siya? Kaya ang ginawa ko, kumuha ako ng manager para humawak ng mga dating responsibilidad niya. Sinabi ko sa kanya, sige. Magtayo ka ng isang bagay para sa sarili mo. Ang nangyari? Nagtayo nga siya. Nagtayo siya ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang bagay na sisira sa aming dalawa. Hindi ko pa naintindihan noon pero ngayon malinaw na. Malinaw na sa akin ang lahat. Kaya 14 na buwan na ang nakakaraan. 1 taon at 2 buwan. Bago pa man ang gabing iyon, bago pa man ang pag-amin niya gumawa na ako ng desisyon. Umupo ako kasama ang aming abogada. Isang matalino at, salamat sa Diyos, napakadiskretong babae. Ang pangalan niya si Atty. Christina Chris Ramos. Sa kanyang opisina sa Rizal Street. Sa sentro ng San Jose. Doon, sinimulan ko ang isang tahimik maingat at ganap na legal na pagsasaayos ng De La Cruz Property Management. Isang restructuring. Nagsimula ang lahat sa isang usapan namin ng matalikong kaibigan, si Danilo Dan Santos. Si Dan, malalim na ang pinagsamahan namin. Sabay kaming nagtrabaho sa construction noong mga kabataan pa namin. Nagpawis sa ilalim ng init ng araw. Kaya malaya kaming magsabi ng kahit ano sa isa't isa. Nagkita kami para mananghalian. Sa isang pansiteria sa bayan. Isang Miyerkules ng Agosto, 1 taon bago ang lahat ng ito. At doon, sinabi ko sa kanya ang mga hinala ko.
Sa tingin mo, nagloloko siya? Tanong ni Dan habang umunguya ng pansit canton. Parang walang pakialam. Sa tingin ko, matagal na siyang wala, sabi ko. Hindi ko pa alam kung may ibang tao. Pero ramdam ko, wala na siya. Kaya, anong gagawin mo? Tanong niya ulit. Hinalo ko ang kape ko. Tumingin ako sa labas. Sa mga taong naglalakad. Nagmamadali. Parang may hinahabol. Aalamin ko ng sigurado, sabi ko. At pagkatapos sisiguraduhin kong kapag umalis ako, kung sakaling aalis ako ng malinis. Ibinaba ni Dan ang kanyang pagkain. Tumingin siya sa akin. Seryoso. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Juan, sabi niya. Gaano mo na katagal iniisip ito? Matagal na, sabi ko. Sapat na para hindi na maging emosyonal tungkol dito. Noon, hindi pa niya naintindihan ang ibig kong sabihin. Pero ngayon, alam na niya. Ang desisyon ko, hindi basta-basta. May pinanggagalingan. Nakita ko ang nangyari sa aking ama. Nakita ko kung paano siya halos mawala ng lahat sa isang diborsyo. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang kanyang truck at ang kanyang dangal. At naaalala ko pa ang payo niya sa akin. Sa isang parking lot. Sa labas ng korte. Juan, sabi niya. Kapag tapos na, siguraduhin mong ikaw ang nagpasya kung kailan. Hindi ko yon nakalimutan. Kailanman. Kaya nung gabing yon, nung nagtapat si Perla, handa na ako. Handa na ang lahat. Ang hindi niya alam, ang hindi niya kailanman nalaman, ay ang laro ay natapos na bago pa man siya umamin. Pagsapit ng Oktubre, noong gabing iyon ng pag-amin, ito na ang katotohanan. Ito na ang resulta ng 14 na buwan ng tahimik na paghahanda. Una, ang negosyo. Ang De La Cruz Property Management. Sa loob ng nakaraang 6 na buwan, tahimik at dahan-dahan itong isinaayos. Ang pangalan ko nanatili sa mga dokumento. Sa website. Sa letterhead. Kung titignan mo sa labas, parang walang nagbago. Pero sa loob sa puso ng negosyo doon ang malaking pagbabago. Ang operating entity. Ito yung humahawak ng mga kontrata. Ng relasyon sa mga kliyente. Ng lahat ng pera. Ito, inilipat ko sa ilalim ng isang bagong kumpanya. Isang bagong tuere. Isang kumpanya na tinulungan akong itatag ni Atty. Chris Ramos. Isang proseso na napakaingat. Na hindi nag-iwan ng bakas. Si Perla. Nakalista pa rin siya bilang co-owner. Co-owner ng ano? Ng original na Shell. Yung lumang pangalan ng kumpanya. Anong laman yon? 3 kliyente na lang. Isang bodega na puno ng mga lumang kahon ng papeles. At isang checking account. Na may lamang 22,000. 22,000 piso. Sa loob ng 6 na buwan, siya ay co-owner ng isang multo. Isang ilusyon. At umuwi siya gabi-gabi walang kaalam-alam. Ngayon, gusto kong maging malinaw. Hindi ako isang taong mapaghiganti. Hindi iyon ang aking kalikasan. Ako ay anak ng isang karpintero mula sa Batangas. Pinakasalan ko ang aking college girlfriend. Nagtrabaho ako ng husto para makabuo ng isang bagay na totoo. Naniniwala ako sa katarungan. Nagbabayad ako ng buwis. Nagbubukas ako ng pinto para sa iba. Nagluluto ako ng sopas na may manok tuwing Martes. Pero, tulad ng sabi ko, nakita ko ang nangyari sa aking ama. Nakita ko kung paano siya niloko. At ang payo niya. Juan, kapag tapos na, siguraduhin mong ikaw ang nagpasya kung kailan. Pangalawa, ang pera. Ang aming joint checking account. Ito yung household account. Yung ginagamit ni Perla para sa grocery. Para sa kanyang bi-weekly na manicure sa isang kilalang salon sa bayan. Noong Lunes ng umaga bago pa man siya umamin ang balanse noon ay wala ng laman. 0. Inilipat ko ang lahat. Ang lahat ng laman. Sa isang hiwalay na account. Na nasa pangalan ko lang. Sa ibang bangko. Ginawa ko ito noong nakaraang Biyernes ng hapon. Dahan-dahan. Hindi nagmamadali. Parang nagbabayad lang ng kuryente. Yung ilang sentimo na naiwan ko. Sinadya ko yon. Tawagin na nating sense of humor. At ang savings? Ang tunay na savings. Ang pinaghirapan namin ng 31 taon. Ang bunga ng disiplina.
ng sakripisyo. Inilipat ko rin. Paunti-unti. Sa loob ng 4 na buwan. Sa mga halagang hindi mapapansin. Sa mga halagang hindi magtataas ng anumang bandila. Pinayuhan ako ni Attorney Chris sa proseso. Lahat ng ginawa ko ay legal. Lahat ay may dokumento. Lahat ay kayang ipagtanggol sa korte. Na siyang tanging mahalaga kapag ikaw ay 67 na at nagpasya kang tumigil na sa paghihintay. Kaya, bumalik tayo sa gabing iyon. Pagkatapos kong maghugas ng plato. Pagkatapos kong mag-isip sa garahe. Bumalik ako sa loob ng bahay bandang 11:41 ng gabi. Tahimik ang lahat. Patay na ang mga ilaw sa itaas. Nakatulog na si Perla. Nakatulog siya ng mahimbing. Na may kumpiyansa ng isang babae na naniniwalang ang bukas ay magiging katulad lang na ngayon. Tumayo ako sa kusina sandali. Tiningnan ko ang paligid. Ang mga kabinet. Ang tiles sa dingding na pinag-awayan namin ng 3 linggo noong 2015. Ang maliit na sabitan ng susi sa likod ng pinto, kung saan ko isinasabit ang aking mga susi gabi-gabi sa loob ng 19 na taon. Pagkatapos, pumunta ako sa closet sa pasilyo. Kinuha ko ang 3 bag na inihanda ko, 4 na araw na ang nakakaraan. Ang aking mga damit. Ang aking mga dokumento. Bawat original. Bawat record. Lahat ng may pangalan ko. At binalot ng maingat sa 2 patong ng kumot. Ang portrait ng aking ina. Isang maliit na oil painting ni Maria de la Cruz na ginawa noong 1974. Ang tanging bagay sa bahay na hindi mapapalitan. Isasama ko siya. Palagi. Dinala ko ang mga bag sa truck. 3 tahimik na biyahe. Nang 12:17 ng Miyerkules ng umaga, umatras ako mula sa driveway. Sa huling pagkakataon. Hindi ako nag-iwan ng sulat. Hindi ako tumawag. Hindi ko na kailangan. Binigay niya sa akin ang lahat ng kailangan ko sa pintuan ng kusina. At bukas kapag nagising si Perla de la Cruz. Kapag bumaba siya na umaasa ng kape. At sa halip, makita niya ang isang walang laman na bahay, isang walang laman na account, at isang negosyo na akala niya ay sa kanya rin na nagkakahalaga lamang ng $22,000. Tatawa siya. Sigurado ako. Dahil ang mga taong unang tumatawa ay palaging ang mga hindi pa nasusuri ang lahat. May isang partikular na uri ng katahimikan. Isang katahimikan na bumabalot sa isang bahay kapag nawala na ang taong bumuo ng kalahati nito. Hindi ito yung katahimikan na payapa. Hindi. Ito yung katahimikan na may bigat. Na dumidiin sa mga dingding. Na nagpapamukhang mali sa bawat pamilyar na bagay. Parang mga gamit na inusob ng kaunti sa gitna ng gabi. Ang katahimikan na iyon ang nadatnan ni Perla. Noong 7:31 ng umaga. Ng Miyerkules. Sa buwan ng Oktubre. Paano ko nalaman ang eksaktong oras? Dahil ang kaibigan kong si Dan nakaparada sa kabilang kalye. Sa loob ng kanyang sasakyan. Umiinom ng kape mula sa gasolinahan. At pinapanood ang harap ng bahay namin ayon sa aking pakiusap. Nag-text siya sa akin ng 7:31. Bumukas ang ilaw sa itaas. Ako naman? Nasa 40 minuto na ang layo ko. Nakaupo sa isang sulok ng isang karinderya. Malapit sa Batangas. Kumakain ng almusal na hindi ko halos malasahan. Nakatingin sa telepono ko. Na parang isang detonator. Na anumang oras sasabog. Gusto kong maging malinaw. Hindi ako masaya dito. Hindi ko ito kinatutuwaan. Hindi sa paraan na iniisip ng mga tao ang paghihiganti. Na puro init at kasiyahan. Ang naramdaman ko ng umagang iyon ay parang pagkatapos ng isang operasyon. Guminhawa dahil tapos na. Pagod dahil sa lahat ng nawala. Pero sigurado na kailangan. Nag-text ulit si Dan ng 7:44. Kalalabas lang niya ng pinto. Tumingin sa magkabilang dulo ng kalsada. Pagkatapos, bumalik sa loob. Tapos, 7:52. Nasa telepono siya ngayon. Naglalakad-lakad sa bintana ng kusina. Gusto mo bang manatili ako? Nagtype ako ng sagot, bigyan mo pa ng 1 oras. Nagpadala siya ng emoji ng kape.
Si Dan, kapag ayaw niyang magsalita, nag-emoji na lang. Paraan niya iyon ng diplomasya. Dumating ang tawag ng 8 oras 9 minuto. Si Perla. Hinayaan kong mag-ring ng 4 na beses. Hindi para maging dramatiko. Dahil lang inunguya ko ang aking tinapay. At naniniwala ako na dapat tapusin ang sinimulan. Juan. Kontrolado ang boses niya. Maingat. Ito yung boses na ginagamit niya sa mga business meeting. Kapag may problema at kailangan niyang magpanggap na wala. Nasaan ka? Tanong niya. Magandang umaga, Perla. Nasaan ang mga gamit mo? Katahimikan. Pagkatapos, sinabi niya, okay. Okay. Kaya kailangan mo ng space. Naiintindihan ko. Ang sinabi ko kagabi, malupit. At Juan, sa tingin ko, dapat pag-usapan natin ito ng matino dahil 31 taon hindi basta-basta. Pinutol ko siya. Perla, sabi ko. Tingnan mo ang bank account. Simple lang. Saka ka tumawag ulit. At ibinaba ko ang telepono. Bumalik ako sa aking pagkain. Hindi siya tumawag sa loob ng 5 minuto. Hindi siya tumawag sa loob ng 10. Alam ko ang ginagawa niya. Nakaupo siya sa aming kusina. Bukas ang kanyang laptop. Nagla-log in sa joint account. Nakikita ang 0. Ang wala. Sinasabi sa sarili na baka may error lang. Tumatawag sa bangko. Inilalagay ulit ang account number. Naghihintay. Nagre-refresh. At pinapanood ang A22,000 na maging ang buong katotohanan. Hindi, teka, siguro nasa isip niya. Yung sa negosyo yon. Nag-text si Dan ng 8 oras 24 minuto. Kalalabas lang niya. Sumakay sa kotse. Nag-text ako sa abogada ko, si Atty. Chris. Sumagot siya agad. Inaasahan ko na ang text mo. Lahat ay nasa ayos. Tawagan mo ako pagkatapos ng 10 oras. Si Atty. Chris, napakagaling. Mahusay. Alam na niya ang susunod na mangyayari. Saan nagpunta si Perla? Malalaman ko sa huli. Nagmaneho siya papunta sa opisina ng isang abogado. Si Atty. Francisco Kiko Garcia. Sa kabilang bayan. Si Atty. Kiko may reputasyon bilang maton. Yung tipong puro sigaw. Puro bara. Mabilis siyang nahanap ni Perla. Ibibigay ko sa kanya yon. Nasa opisina na siya ng 9 oras 15 minuto ng umaga. Paano ko nalaman? Dahil ang anak kong si Rosalie, na nakatira sa Quezon City, ay nasa panig ko. Sinabihan ko na siya 3 linggo bago ang lahat. Napadaan siya sa parking lot ng opisina ni Atty. Kiko. Nakita niya ang kotse ni Perla. Nag-text si Rosalie sa akin ng litrato. At 4 na salita. Tay, mabilis siya. Nag-text ako pabalik. Mas mabilis ako. Ang hindi pa alam ni Perla, ang hindi pa alam ni Atty. Kiko ay wala na silang mapaglalabanan. Akala nila ang bahay at ang negosyo. Pero ang tunay na negosyo, wala na. Ang pera, wala na. Handa na ako. Handa na ako sa susunod nilang hakbang. Dahil sa larong ito, ako ang nagsaayos ng lahat. At bawat galaw nila ay inaasahan ko na. Bumalik ako sa San Jose ng tanghali. Hindi sa bahay. Hindi na ako doon babalik. Kumuha ako ng isang kwarto sa isang apartment hotel. Simple lang. Hindi magarbo. Ang mahalaga, ligtas ako. At walang nakakaalam kung nasaan ako. Nakipagkita sa akin doon si Dan. Nagdala siya ng paborito kong peres at lugaw. Habang kumakain ako, siya naman ang nagkwento. Tinawagan niya ang kapatid niya, sabi ni Dan. Paano mo nalaman, tanong ko. Nagkibit balikat lang siya. Si Brenda, sinabi kay Mike. Si Mike, sinabi kay Carol. Si Carol naman, tinawagan ako kaninang umaga. Tinatanong kung nasaan ka. Ganyan sa amin. Isang syudad na may 150,000 na tao, pero parang isang maliit na bayan pa rin. Mabilis kumalat ang balita. Sabi ni Carol, dugtong ni Dan, ikinukwento raw ni Perla na para kang nabaliw. Bigla ka na lang daw umalis sa gabi nang walang paalam. At nag-aalala daw siya sa'yo. Pinag-isipan ko ito.
Inaayos niya ang kwento, sabi ko. Gusto niyang palabasin na ikaw ang may problema, sabi ni Dan. Okay ka lang ba doon? Tumingin ako sa labas ng bintana. 67 na ako. Marami na akong napagdaanan. Hayaan mo siyang magkwento, sabi ko. Ang mga kwento ay may kasunod. Tumingin sa akin si Dan. May iba ka pa, no? Hindi iyon tanong. Dan, sabi ko. Naaalala mo ba noong 2019, yung kinwento ko sa'yo tungkol kay Mang Tony? Huminto si Dan sa pagkain. Si Mang Tony. Isang semi-retired na private investigator. May maliit na opisina sa itaas ng isang labandera sa bayan. Si Dan ang nag-refer sa akin sa kanya noon. Kinuha mo si Mang Tony, tanong ni Dan, hindi makapaniwala. 14 na buwan na ang nakakaraan, sabi ko. Parehong linggo nang tawagan ko si Atty. Chris. Ibinaba ni Dan ang kanyang pagkain ng tuluyan. Juan, anong nahanap ni Mang Tony? Inabot ko ang Manila envelope sa loob ng aking jacket. Inilapag ko sa mesa sa pagitan namin. Hindi ko na kailangan buksan. Kabisado ko na ang laman. Ang relasyon nila ni Carlo Reyes hindi nagsimula 2 taon na ang nakakaraan, sabi ko. Nagsimula ito 4.5 taon na ang nakalipas. Pero may mas malala pa dyan, dugtong ko. May mga financial irregularities sa paraan ng pagpapatakbo ni Perla sa negosyo natin. Mga bayad sa isang vendor na tinatawag na Apex Property Consulting. Mga peking invoice. Para sa mga serbisyong hindi naman natin natanggap. Tinitigan ako ni Dan. Magkano, mahina niyang tanong. Sa loob ng 4 na taon, sabi ko. Mahigit 3.5 milyong piso. Napakatahimik ng kwarto. Nagnanakaw siya sa kumpanya ninyo, sabi ni Dan. Nagnanakaw siya sa aming kumpanya, pagtatama ko. Na nangangahulugang, nagnanakaw din siya sa sarili niya. Ganoon siya kasigurado na hindi ako titingin. Na hindi ko malalaman. At sa loob ng 4 na taon, tama siya. Hindi ako tumingin. Pero 14 na buwan na ang nakakaraan nagsimula akong tumingin. At hindi ko na kayang tumigil. Umalis si Dan bandang 2:00. Naiwan akong mag-isa. Nag-iisip. Hanggang sa nag-vibrate ang telepono ko ng 3:47 ng hapon. Isang numero na hindi ko kilala. Mula sa Maynila. Sinagot ko. Emer de la Cruz, boses ng isang lalaki. Professional. Ang pangalan ko po ay Gino Lim. Reporter ako mula sa business desk ng Manila Bulletin. Pinag-aaralan ko po ang ilang irregularidad sa Reyes Logistics, partikular tungkol sa isang vendor payment scheme na may kinalaman sa Apex Property Consulting. Naiintindihan ko po na marahil ay pamilyar kayo sa pangalang iyon. Natigilan ako. Apex Property Consulting. Paano niya nalaman? Hindi ko kinontak si Gino Lim. Hindi ko kinontak ang sinuman sa bulletin. Ibig sabihin may iba. At ang listahan ng mga taong nakakaalam tungkol dito ay napakaliit. Ako. Si Attorney Chris. Si Mang Tony. Si Dan. At isa pa. Si Carlo Reyes. Bigla kong naintindihan. Si Carlo. Ang lalaking kasama ng asawa ko. Siya ang nagturo sa reporter. Nagsisimula ng lumubog ang barko at inihagis niya si Perla para iligtas ang sarili niya. May klase ng hustisya ang universo na hindi mo kayang planuhin. Kailangan mo lang kilalanin at lumayo sa daan nito. Emer de la Cruz, sabi ulit ni Gino Lim. Nandyan pa po ba kayo? Nandito ako, sabi ko. Bigla kong naintindihan na ang laro ay may bagong piyesa. Isang piyesa na hindi ako ang naglagay. At sa aking karanasan, ang pinakamapanganib na galaw ay palaging ang mga hindi mo ginawa mismo. Tinawagan ko ulit si Gino Lim ng 4:15 ng hapon. Nakatayo ako sa parking lot ng apartment hotel. Malamig ang hangin. Parang gusto nitong tagusin ang aking buto. Magkita tayo, sabi ko. Nagkita kami kinabukasan ng umaga. Sa isang coffee shop sa Rizal Street. Malapit sa opisina ni Atty. Chris. Mas bata si Gino Lim kaysa sa inaasahan ko. Siguro mga 38 anyos. Alerto ang kanyang mga mata. Ramdam mo na naghahanap siya ng katotohanan. May recorder sa mesa bago pa man ako umupo. Nagdala ako ng mga dokumento.
Itong mga dokumento mula kay Mang Tony. Inilapag ko ang envelope sa mesa. Gusto kong malaman niyo, sabi ko, hindi ko ito ginagawa para sa personal na kadahilanan. Ginagawa ko ito dahil may 3.5 milyong piso na fraudulent na bayarin na dumaan sa kumpanya ko. Hindi ko papayagan na madungisan ang pangalan ko. Tiningnan ni Gino Lim ang envelope. Binuksan niya ito. Binasa niya ng ilang minuto. Hindi nagsalita. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Alam ba ng asawa mo na mayroon ka nito? Tanong niya. Hindi. Alam ba niya na nandito ka? Hindi alam ni Perla kung nasaan ako sa loob ng 48 oras. Abla siya sa pag-aayos ng kanyang kwento. Halos mumiti siya. Isa pang tanong. Ang pagsasaayos ng De La Cruz Property Management. Kailan nangyari yon? 14 na buwan na ang nakakaraan. May dokumento. Legal. At walang kinalaman sa lahat ng ito. Tumango siya ng dahan-dahan. Isinara niya ang envelope. Isinlide niya pabalik sa akin. Kailangan ko ng certified copies. Ang opisina ni Atty. Chris, maghahanda nito bago magtanghali. Kumurap siya. Tinawagan mo na ang abogada mo ngayong umaga. Lim, sabi ko. Tinawagan ko ang abogada ko 14 na buwan na ang nakakaraan. Bumalik ako sa apartment hotel. Isang Huwebes ng umaga. Tinext ako ni Atty. Chris ng link. Binasa ko yon. Habang nakaupo sa gilid ng kama. Nakasando lang. May malamig na kape mula sa gasolinahan sa nightstand. Ang headline, simple lang. Pero ang laman? Hindi simple. Detalyado. Isinulat ni Gino Lim ang lahat. Ang Apex Property Consulting. Ang mga peking invoice. Ang mga wire transfer. Isang peking kumpanya. Walang empleyado. Walang opisina. Walang serbisyo. Pinangalanan niya ang Reyes Logistics. Pinangalanan niya si Carlo Reyes. At dito na ang pinakamalala. Sa ika-4 na talata. Nabasa ko ang pangalan ni Perla. Paula Luis de la Cruz. Ang operations manager na nangangasiwa sa mga bayad. Sa Manila Bulletin. Binasa ko ang talata na yon. Paulit-ulit. Pagkatapos, tinapos ko ang kape ko. Nagbihis. At tinawagan si Dan. Nakita mo, sabi ni Dan bago pa man ako makapagsalita. Nakita ko. Si Carol, tinatawagan na ang lahat ng kapitbahay. Kumakalat na ang balita. Alam na ng lahat. Mabuti. Bumababa ang boses ni Dan. Hindi ko alam kung anong mangyayari ngayon. Pero sigurado ako. Walang magiging maganda. Hindi ako sumagot. Alam ko. Alam ko na ang susunod na kabanata. At hindi ito kwento ng tagumpay. Hindi pa. Ito ay kwento ng katotohanan. At ang katotohanan ay masakit. Lalo na para kay Perla. Kinabukasan, bumungad sa akin ang balita. Mula kay Dan. Mula sa mga kapitbahay. Mula sa social media. Mula sa lahat ng sulok. Binawi na ni Atty. Kiko Garcia ang kaso, sabi ni Dan sa telepono. Ano? Tanong ko. Kahit na alam ko na ang sagot. Binawi na niya. Ang sabi niya, irreconcilable conflicts of interest. Alam ko ang ibig sabihin yon. Si Atty. Kiko Garcia. Isang abogado na may reputasyon bilang maton. Hindi niya gustong masangkot sa isang krimen. Lalo na kung ang kliyente niya ang gumawa. Nakakatawa talaga. Si Perla. Gusto niya akong labanan para sa negosyo. Pero paano mo lalabanan ang isang taong ninakawan ka? Paano mo ipagtatanggol ang isang taong kriminal? Hindi na niya kailangan ng abogado. Kailangan niya ng ibang bagay. Sa mga sumunod na araw, mas lalong bumagsak ang mundo ni Perla. Nawala sa kanya ang lahat. Una, nawala ang abogado niya. Pangalawa, nawala ang kanyang negosyo. Pangatlo, nawala ang kanyang pangalan. At pang-apat, malapit na siyang mawala ang kanyang kalayaan. Tinawagan ako ni Atty. Chris. Nagbukas na ng preliminary inquiry ang mga otoridad, sabi niya. Tungkol sa Apex Property Consulting. Alam ko. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Matatagalan pa yan. Pero ang importante, may file na.
At may pangalan ni Perla sa file. Tama siya. Ang mga file may paraan yan para manatiling bukas. Hindi nakakalimot. Hindi nagpapatawad. Sa loob ng 11 linggo, natapos ang lahat. Natapos ang kasal namin. Nagkita kami sa korte. Isang madilim na umaga. Sa buwan ng Enero. Malamig ang simoy ng hangin. Amoy carpet cleaner ang buong lugar. At ramdam mo ang lungkot. Ang kawalan. Kumuha si Perla ng bagong abogada. Isang batang babae na nagngangalang Elaine ko, hindi siya kasing galing ni Atty. Chris. Pero sapat na. Dahil wala na siyang dapat ipaglaban. Naibenta ang aming bahay. Sa loob ng 30 araw. Mabilis. Dahil maraming gustong bumili. Isang magandang bahay. Sa magandang lugar. Na may masamang kwento. Pagkatapos bayaran ng mortgage at hatiin ang pera, umalis si Perla na may mahigit 4 milyong piso. At isang bodega. Puno ng mga lumang gamit. Mga alaala. At isang sirang coffee maker. Kinuha niya ang coffee maker. Siguro dahil yun ang tanging natira sa kanya. Yun ang tanging hindi ko kinuha. Ako naman? Sa akin ang lahat. Ang negosyo. Ang pera. Ang dangal. Pero hindi pa tapos ang kwento. May isa pa. Si Carlo Reyes. Narinig ko, nakipag-ayos siya sa mga internal auditor ng Reyes Logistics. Para hindi na lumaki ang gulo. Para hindi siya makulong. Pagkatapos, tahimik siyang nagbitiw sa trabaho. Umalis siya sa Laguna. Pumunta sa Cebu. Nagtago. Sabi nila, nagko-consult daw siya doon. Sa ibang kumpanya. Pero ang totoo, tumakbo siya. Tumakbo siya mula sa kanyang nakaraan. Mula sa kanyang mga kasalanan. Ganyan ang buhay. May mga taong nagtatagumpay. May mga taong nagdurusa. At may mga taong nakakakita ng hustisya. Ngunit ang hustisya na ito, hindi ito ang inaasahan ni Perla. Ang inaasahan niya ay ang makukuha niya ang lahat. Ang makukuha niya ang kanyang gusto. Pero ang nangyari, nawala sa kanya ang lahat. Dahil ang pinili niya ay ang mali. May isang araw noong matapos ang lahat, bumalik ako sa Sampaguita at ilang-ilang street. Hindi ako nagpunta sa bahay. Hindi ko na kailangan. Nabenta na. May bago nang nakatira doon. Nagsimula na silang magpinta. Iba na ang kulay ng mga shutter. Hindi ko pipiliin ang kulay na yon. Umuwi ako. Lumabas ako sa kotse at tumayo lang sa dulo ng kalsada. Matagal. Pinagmasdan ko ang lugar. Ang kapitbahayan. Ang mga taong naglalakad. Ang mga bata na naglalaro. Parang ordinaryong araw lang. Isang babae na naglalakad ng aso. Isang delivery truck ng Dagese. May tumatakbong sprinkler. Kahit na Enero na. Nakakatuwa. Nakakatuwa na mapapansin mo ang mga ganitong detalye. Kapag may oras ka. Kapag tapos na ang lahat. Naisip ko ang 31 taon. 31 taon ng pagsasama. 31 taon ng hirap at saya. Ng pag-ibig. At pagtataksil. Naisip ko ang mga magagandang bagay. Ang mga araw na masaya kami. Ang mga biyahe. Ang mga halakhak. Ang mga anak namin. Ang 2 anak namin na mas naging mabuti pa sa amin. Na kahit anong mangyari, nandyan para sa amin. Naisip ko ang kusina. Ang kusina kung saan nag-away kami. Kung saan nagtalo kami. Kung saan kami nagdesisyon. Naisip ko ang portrait ng aking ina. Ang oil painting. Na ngayon, nakasabit na sa aking bagong apartment. Sa Maynila. May bintana. Malaki. At wala nang ibang pangalan. Kundi akin lang. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Hindi. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi. Hindi ako nagdiwang. Hindi ako tumalon. Hindi ako sumigaw. Ang naramdaman ko. Kapayapaan. Isang tahimik na kapayapaan. Yung pakiramdam na nakita mo ang paparating na bagyo. Naghanda ka. Binuo mo ang iyong sarili. At nang dumating ang bagyo, hindi ka natakot. Hindi ka natumba. Dahil alam mo na ikaw ang nagpasya. Ikaw ang may kontrol.
Kaya, ninityan ko ang aking sarili. Tumingin ako sa bahay. At hindi ko na nilingon pa. Ilang ulit ko sinukat ang lahat. Bago ako gumawa ng desisyon. Hindi ako nagkamali. Tapos na ako. Nakatayo pa rin ako. 67 anyos na ako. At ngayon, tapos na ang lahat. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Kung nagustuhan niyo ito, ay like niyo ang video na ito. Ay share niyo sa inyong mga kaibigan at kamag-anak. Huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Salamat. Maraming salamat. Nakatayo pa rin ako sa edad kong 67. Pinaandar ko ang truck. Umalis na ako sa kanto ng Sampaguita at ilang-ilang. Hindi ko na nilingon ang rearview mirror. 2 beses kong sinukat. Tapos na ang pagputol. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, ay like at mag-subscribe sa channel. Mag-comment din kayo sa ibaba. Kwentuhan mo ako. Maraming salamat sa pagiging bahagi ng ating pamilya dito. Ingat kayong lahat.